Let's all welcome Brother Eddie Soriano. Kapatid na Eddie, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako at ganun din sa ating mga bisitang nasa iba't ibang lugar ng mundo. Doon po sa ating mga regular listeners sa ating mga website. We welcome each and every one of you for another Bible exposition. Ang atin pong layunin ay ang makatulong sa pangangailangang espiritual ng ating mga kapwa-tao. Yun pong pangangailangang material, ginagawan po natin ang paraan sa awa ng Panginoon na ma-maintain yung ating mga libreng mga pag-aaral ng mga estudyanteng may kakayahang magpatuloy hanggang kolehiyo. Yan po ay tuloy-tuloy sa awa ng Panginoon. At yun ding ating mga kawang-gawang ginagawa para sa mga babaeng bao, mga ulila, tuloy-tuloy po yun. Pero sa ibabaw ng lahat ng ito, ang ating magandang magagawa para sa kapwa is to satisfy the spiritual hunger in the heart of men. Ang mundo po ngayon ay gutom. Bagaman marami pong tao ngayon ang sobra ang kain, materially speaking, marami pong taong busog. Ang katunayan po, mas marami po ngayon ang obese, mas marami ang overweight kaysa sa lahat ng panahong nagdaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Napakarami po ngayong mga taong obese at overweight. Ibig sabihin po ng obese, yung malalaki ang tiyan. Hindi naman babae, hindi naman buntis, pero malaki ang tiyan. May dala-dala silang taba na kung iyo pong mamantikain, ay mahigit pa sa isang balde kung minsan ang dala-dalang taba ng iba. Yung isang balding mantikan, 17 kilos diyan sa Pilipinas. Meron sigurong mga tao, 2 balding taba ang dala sa katawan. Yan po'y dahil sa sobrang kain. Pero ang karamihan po sa atin ay gutom sa mga bagay ng espiritu. Meron po tayo kasing spiritual side of our being. Meron tayong bahaging espiritual ng ating pagkatao. Meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Kung laman lang po, hindi mabubuhay kung wala tayong espiritu. Yung sinasabi sa Santiago 2:26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ang katawang walang espiritu ay patay, parang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi po ng kasulatan yan, ibig sabihin, kaya tayo buhay, meron tayong bahaging espiritu ng ating pagkatao. We have a spirit within us. It is called in the Bible as the human spirit or the spirit of man. Yun pong espiritu na yun, may pagkain din yun. At ang pagkain nun ay spiritual din. Hindi po tinapay na literal na binibigay sa mga miyembro. Yan po'y spiritual din. Basahin natin ang 6:63 ng Juan. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at
pawang buhay. Ayun, yung mga salita ng Diyos, espiritu po yun. Yun po ay katulad ng pagkain, yung salita ng Diyos. Yan po ang pagkain nating espiritual. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 4:4 ng Mateo, Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. ayun, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya yung tinapay, ang binubuhay nun, yung katawang laman. Yung pagkaing material, ang binubuhay yung parting material ng ating pagkatao. Pero meron tayong pangangailangan sa espiritual, yun po yung salita ng Diyos na katulad din ng tinapay na bumubuhay. Ang binubuhay naman nun, yung ating tinatawag na espiritu, yung kaluluwa. Kaya yun po ang ating layunin sa pag-asa at pananalig natin sa Panginoon na magamit yung ating maliit na magagawa para maka-augment, makatulong sa spiritual hunger, sa pagkagutom sa bagay ng espiritu ng marami nating mga kababayan. Kasi po, ang pruwebang maraming nagugutom ngayon sa espiritual, yun pong mga kasama ang nangyayari sa ating paligid. Pagka po ang kasamaan ay nagaganap, na sa buhay ng tao ang naghahari ay masama, mag-asawang laging magkaaway, isang pamilyang magulo, magkakapatid na nagdidimandahan sila-sila, nag-aaway sila-sila, walang kapayapaan sa isang sambahayan. Yan po ay mga senyales ng spiritual starvation ng tao, ng pagkakagutom spiritually. Basahin po natin ang Amos 8:11. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Maliwanag na magkakaroon talaga ng spiritual hunger ang mga tao sa lupa. Sabi sa English, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. ayan, maliwanag po yan. In Spanish it says, He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. En portugués it says, Eis que ven os días, dice o Señor Dios, en que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Señor. Yan po ang ating layunin kung bakit tayo nag-aalay ng mga Bible exposition sa ating mga kababayan, mga kapwa-tao. Sa pagnanasa natin na baka sakaling sa pamagitan nito ay makatulong tayo sa kagutom sa salita ng Diyos na nangyayari sa ating panahon. Kahit sabihin pang maraming iglesia ngayon, maraming mangangaral, maraming nangangaral sa telebisyon, sa mga daan, sa mga barko, kung saan-saan. Ang patunay na meron tayong spiritual hunger is the growing criminality in human society and the declining morality in human society, the continuing moral decadence in society, and the continuing unrest, wars, and conflict
among nations, and not only among nations, but between people of a nation themselves, like the civil war happening in many parts of the globe. You will remember in history, before 1953, the war between the North and South Koreans killed more than 1 million people and destroyed lives and properties. Yan po ang mga katunayang meron tayong kagutom espiritual. Yung kasamaan sa puso ng isang tao laban sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, sa kanyang kapitbahay, yung kasamaan sa isang pamilya na nagkakagulo, yan ay mga palatandaan ng espiritual na kagutom. Sana po sa pamamagitan nito, mga kababayan, ay makatulong kami sa anumang paraan na madulutan namin kayo ng mga pagkain espiritual. Pisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Connected na po ang Santiago City, Isabela. May dalawa po akong katanungan. Una po, yung about po sa kaligtasan. Paano po ba yung tamang pamumuhay na ikalulugod po ng ating pong Panginoon? At yung pangalawa po, ano po ba yung mga tamang pamaraan ng pagnenegosyo? Dahil nag-uumpisa na rin po kasi kami magnegosyo na ikalulugod din po nung karamihan at sa Diyos na rin po. Salamat po. Basahin natin yung Pilipos 1:27, kapatid na Daniel. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang base ng pinakatamang paraan ng pamumuhay ay yung ayon sa paraan ng Ebanghelyo sa pananampalataya. Ang pamumuhay shall be lived in faith. Yung sinasabi ni Pablo, we live in faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Kami ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yung paglakad, way of life yun yung paglakad. Pag sinasabi sa Biblia yung paglakad, yun ay paraan ng pamumuhay. Ang paraan ng pamumuhay dapat sa pananampalataya. At yung pananampalataya ay nakabase sa Ebanghelyo. Sabi niya dun sa Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung halimbawa maghahanap buhay ka, magninegosyo ka, yung kagaya nung nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang mga apostol may hanap buhay din Nasa 18 ng Gawa, ganito ating mababasa sa 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto, at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Ponto, na hindi pa nalalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma, at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila, at sila'y nagsigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Ang Apostol Pablo, pati yung kanyang nasumpungang mga alagad nang galing sa Roma. Kasi pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo sa Roma. Itong mag-asawang si Aquila at saka si Priscilla, galing sa Roma, sa Italia, pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo na nasa Roma, umuwi sila.
napasa Corinto sila. Doon sila nagkita ni Apostol Pablo. Nagsama sila sa isang bahay kasi pareho sila ng hanap buhay. Hanap buhay nila, gumawa ng mga tolda, yung mga tent. Nung araw kasi, yung mga tent parang ginagawang bahay ng mga mahihirap yan eh. May magtatayo ng tent, titira sa isang lugar. Yung mga tolda. Yun ay hanap buhay ni Pablo at saka ng alagad na si Priscilla at saka si Aquila. Ang ibig kong sabihin ang ebanghelyo, ang batayan ng pamumuhay, kung paano ka magdadamit, pati pananamit, merong salita sa ebanghelyo eh. Gaya nung nakasulat sa 2:9 na ang mga babae gagayak ng mahinhing damit. Kung paano ka magsasalita, kagaya nung nakasulat sa Colosas 4:6. Kung paano ka magpapalaki ng anak, na kagaya nung nasa 6 ng Efeso. Kung paano ka makikisama sa asawa, nasa 5 ng Efeso. Ang lahat ng gagawin mo bilang isang taong buhay ay kailangan nakabatay sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay na ikinalulugod ng Diyos. At yung hanap buhay naman o business, yung business na honest, yung hindi nagdudulot ng masama sa kapwa. Kasi kung ang business mo, droga, pinapatay mo yung mga customer mo sa pamamagitan ng droga. Kung ang business mo, sigarilyo, pinagkakasakit mo yung mga... Kung ang business mo naman ay sugal, inilululong mo naman sa bisyong masama yung mga customer mo. Kung ang business mo ay bahay pasugalan o bahay ng mga ang tawag natin dun sa Pilipinas pokpok, no? Ginagawa mong maging kasangkapan ka pa ng kasalanan. Bawal ni Kristo yon. Nasa sa 6:13 ng Roma. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag niyong ihahandog ang inyong mga sangkap na kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Pagka nagiging kasangkapan ka na ng kalikuan, masama yung kagaya ng bugaw. Di ba may mga bugaw nag-aabang, iniaalok babae o callboy, may mga bugaw Ang tawag doon sa atin bugaw. Tapos, kung ikaw naman ang iyo namang hanap buhay pumatay ng tao, tinatawag na hired killer, napakasamang hanap buhay noon. Kaya, ang dapat, yung hanap buhay na hindi nakasasama sa kapwa, nakakatulong at hindi nakakasama. Halimbawa, ang hanap buhay mo ang negosyo mo magtinda ng pagkain, hindi naman masama yun. Ang negosyo mo, halimbawa, magtinda ng pangangailangan sa bahay, hindi naman masama yun. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid na JR. Salamat po. Salamat po sa Santiago City. Lipat tayo ng Mangaldan, Pangasinan. Brother Ricky Rece and Brother Lito Quizon. Go ahead, Pangasinan, please. Ang magtatanong po mula rito sa Mangaldan, Pangasinan ay si kapatid na Mario Bisperas, isang Katoliko. At narito po siya, kapatid na Eli, at ang kanyang katanungan. Ang gusto ko lang pong itanong kapatid na Eli ay kung alin po doon sa binanggit na 7 iglesia sa Asia ang maliligtas. Alam mo kapatid, yung 7 iglesia sa Asia, maliligtas lahat yun. Meron lang doon na hindi maliligtas na mga miyembro, pero yung mga iglesyang nandoon, yung karamihan sa kanila, maliligtas yun. Kasi kaya nga yun pinadalhan ng libro ng Apokalipsis para hanguin sila kasi nagkakamali yung iba sa kanila, pero hindi silang lahat. Sabi ng Panginoon, may ilan sa inyo dyan, sabi niya. May ilan sa inyo nakikinig sa aral ng mga Nicolaita. Hindi lahat sila. Meron diyang ilan sa inyo, iniwan yung kanilang unang pag-ibig. Basahin natin isa-isa yung mga report na yan na sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapopuotan ang mga gawa ng mga Nicolaita,
na kinapopootan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So hindi sila lahat mapapahamak. Kundi ang sabi, yung may pakinig doon sa iglesia yung mga nandyan sa inyo sa Efeso, yung may pakinig dyan, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay, pakakanin ko sa punong kahoy ng buhay. So hindi lahat ng nasa Efeso mapapahamak. May maliligtas sa Efeso. Ganon din sa Philadelphia, ganon din sa Smyrna, ganon din sa Pergamo. Merong ilan na nagkakamali, pero hindi silang lahat. Kaya dun sa tanong mo, kapatid, na alin po ba ang maliligtas doon? Ewan ko kung saan mo narinig yung paniniwalang ang maliligtas ay yung taga Philadelphia, mali yun. Hindi lang ang taga Philadelphia ang maliligtas. Lahat ng 7. Kasi ang salita ng Diyos ay mabisa para magligtas. Kaya ipinadala yung karta na yan sa mga 7 iglesia dyan sa Asia nung panahon ni Apostol Pablo. Para nga mailigtas yung mga tao ron eh. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Mario. Maraming salamat mo, kapatid. Kamaniwala doon na para bang yung iba ron mapapahamak. Hindi. Kaya nga pinadalhan yun ng libro ng Apokalipsis para magsisi sila. Basahin natin yung 2 ng yung sa iglesia sa iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, ang sabi sa Efeso. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Iniwan yung unang pag-ibig ng ibang nasa Efeso. Kaya lang, magsisi ka, gawin mo yung una mong mga gawa. Para maligtas. Kaya yung salita ng Diyos na yon, para sila magsisi, pinapaalalahanan. Alam mo naman yung salita ng Diyos, makapangyarihan yun eh. Kung sumasampalataya ang tao, tatanggapin yun. Kaya may maliligtas doon. Hindi pwedeng wala, kapatid. Sige, next, kapatid na Daniel. Opo, Doha, Qatar naman po tayo, kapatid na Kaiser Colmo. Go ahead, please, Qatar. Magandang araw po, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon pong ito. Magtatanong sa dako pong ito, si kapatid na Adrien Reyes, isa pong Katoliko. Narito po siya. Brother Eli, maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Diyos sa pagkakataon na ito kasi ito po yung bumabagabag sa akin kasi lagi ko pong naririnig sa kanila na God's love is greater than the law. Ito po sinasabi nila. So, it's okay to sin kasi napatawad naman na po tayo. It's okay to sin because we're only human. Pero sa puso ko, Brother Eli, parang may mali po dun sa ganung pagkakasabi nila. So, ano po ba yung kasi sa Biblia kung meron man po? Pakiliwanag lang po. Salamat. Alam mo, never in the Bible can you find a verse that it is okay to sin. Walang sinabi ang Diyos kahit kailan na okay lang ang kasalanan. Kung okay lang ang kasalanan, bakit naman paparusahan niya pa si Satanas? Okay lang naman pala ang kasalanan eh. Kung okay lang ang kasalanan, okay lang na yung anak mo, rapin mo. Kasalanan yun eh. Yung tatay mo, patayin mo. Okay lang naman pala yun eh. After all, it's called sin. Rapin mo yung anak mo is a sin. Patayin mo nanay mo, it's a sin. Kasalanan yon. Okay ba yon? Dapat kasi, titignan nyo rin yung susuriin nyo. Umpisa pa lang, wala naman eh. Biro mo, susuriin mo, born again. Wala naman sa Bibliang ang pangalan ng iglesia ay born again. Kumbaga sasakay sa bus, alam ba, maraming biyahe papunta sa Quiapo. Kung minsan, hindi naman lahat ng biyahe papunta sa Quiapo, sasakyan mo. Kung ang sasakyan mong bus, mag-isa lang siya, kakarag-karag pa. Pag nasira, wala kang tatransferan. Nung araw kasi ganun, ang pamasahe ko 5 lang. Ang baon ko sa school 20. Pamasahe 5 nun eh, nag-aaral ako eh. Humahanap ako ng bus, yun de Diyos.
Merong bus nung araw, Didios Transit. Yun doon ako sumasakay kasi pag nasira siya, may dadating uli after ilang minuto, may dadating na kasunod. Pwede kang i-transfer. Pero pag ang sasakyan mong bus, although papunta pare-pareho sa Quiapo, ang nasakyan mo yung nag-iisa siya, hindi mo tinitignan, baka masakay ka doon sa walang kapartner na bus, maghihintay ka nang gawin yun na 3 araw bago ka maalis doon sa kung saan kayo nasira. Bagaman lahat merong signboard papuntang Quiapo. Ay, ibig ko sabihin sa paghahanap ng totoo, dapat una mong titignan signboard. Anong signboard? Kasi ang iglesia sa Biblia, tinatawag iglesia ng Diyos. Dapat makita mo kung saan siya papunta, iglesia ng Diyos. Kanino ba yan? O, babasahin ko sa 43:7 ng Isaiah. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang kanyang ginawa, yun ang para sa kanyang kaluwalhatian, yun ang kanyang inanyuan. Parang ikaw, kapatid, lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Kung may titulo ka ng lupa, nakalagay din pangalan mo. Kasi yung pangalan, yun ang tatak ng ikaw ang may-ari. Kaya asawa ni Aldrin. Pag yung asawa ni Aldrin, tinawag mong asawa ni Alvin, iba yun. Masama yun. Ibig ba sabihin, nasa lisihan si Aldrin. Kaya naging asawa ni Alvin. O, diba? Lahat ng iyo tinatawag sa pangalan mo. Brief ni Aldrin. Ballpen ni Aldrin. Pustiso ni Aldrin. O, kamiseta ni Aldrin. Ang sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. 9:19 ni Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Thy people and thy city are called by thy name. Ang iyong bayan at ang iyong mga tao tinatawag sa iyong pangalan. Kaya sa Biblia, ang pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ng Diyos. Kaya kung magsusuri ka, dapat mag-umpisa ka sa mga tinatawag na iglesia ng Diyos. Marami ring iglesia ng Diyos. Sa Pilipinas, mahigit 20. Magsusuri ka pa ng mas malalim. Huwag pangalan lang. Baka ipinangalan lang iglesia ng Diyos, iglesia pala naman ng impacto. Bakit? Merong ganun 139:20 ng awit. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Pero pala naman gumagamit sa pangalan ng Diyos sa walang kwenta. Mga kaaway ng Diyos yun. Kaya ang masasabi ko, kapatid, kung nag-uumpisa ka, nagsusuri ka, dapat ang sinusuri mo yung iglesia ng Diyos. Halimbawa, 20 yan, pakinggan mo lahat. Kasi tama na agad yung titulo iglesia ng Diyos kung talagang gusto mo pupunta sa Quiapo, ang sakyan mo, hanapin mo yung ang signboard na bus papuntang Quiapo. Kaya lang, mas maganda yung bus na magaganda ang gulong. Titingnan mo rin yung gulong, baka kalbo na, sumabog on the way, madisgrasya ka pa. Ganun lang ang ibig ko sabihin. Ngayon, yung salitang, it is okay to sin. Walang sita sa Bibliang, it is okay to sin. Ang mababasa natin, nasa Galacia, pakinggan mo ang sinasabi ni Apostol Pablo. Authority ito, hindi ako may sabi nito. Kapitulo 2, versikulo 17 ng Galacia. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Ang sabi ni Pablo, kung pinagsisikapan natin, sabi niya sa mga Kristiyano nung una, na tayo'y ariing ganap kay Kristo, that we may be justified in Christ. Tayo rin naman ay nasusumpungang mga makasalanan. Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari.
Is Christ a minister of sin? No. He is a minister of righteousness. He is never a minister of sin. He is a redeemer from sins, but never he had been a minister of sin. Kaya, yung mali yung sinasabing, okay lang magkasala, because we are only humans. Bakit? Do you mean to say that humans were created to sin? Is that the intention of God in creating humans? To sin? That is a wrong notion. Bakit? We were created to do contrary to the word sin. Let us read Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ayon. Sabi ng Biblia, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi sinabing para sa kasalanan o para magkasala, sapagkat kami ay tao lamang. Kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. Kung Biblia tatanungin mo kapatid, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Yun ang kabaligtaran ng kasalanan. Kasi yung kasalanan, masasamang gawa yun. Mabuting gawa, mahalin mo asawa mo. Huwag yung asawa ng iba. Yun ang mabuting gawa. Pero pagka ang minaminamahal mo na, yung hindi mo asawa at asawa na ng iba, nangangalon niya ka. Yun ang kasalanan. Bakit tayo ginawa ng Diyos? Tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Napakaganda ng sagot ng Biblia sa tanong mo, kapatid. Sana wag ka nang mailigaw. Maraming salamat po dyan sa mga taga Doha, Qatar. Lipat naman po tayo ng San Jose del Monte City, Bulacan, kapatid na Danny Navales. Go ahead, Bulacan. Ang magtatanong po mula po dito sa San Jose del Monte, Bulacan, ay si kapatid na Constantino Tarog ng Muson. Ang tanong ko lang po, paano ba yung mga taong hindi inabot ng pangaral tulad ng mga nasa remote areas o sa kabundukan, sila ho ba'y magkakaroon din o magkakamit din ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom o sa araw ng paglilitis para mabigyan sila ng mga kaligtasan? Si Apostol Pablo, napakadakilang apostol. Pero ipinagpapasa Diyos niya yung paghatol sa nasa labas. 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Ang nasa labas, Diyos ang humahatol doon. Ano ba ibig sabihin nun? Pagpasa Diyos mo ang hatol sa nasa labas. Wala kang karapatang hatulan mo. Gaya ng sinasabi rin ni Santiago sa Kapitulo 4, versikulo 12 ng Santiago. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Sinisino ng Biblia Sino kang humahatol sa iyong kapwa, lalo na yung hindi mo naman kasama sa iglesia? Hindi mo naman alam kung ano naging pamumuhay. Halimbawa, kagaya nung sabi ni kapatid na Constantino, nasa remote area, nasa kabundukan. Meron pa yung mga nakatira sa kuweba nung araw, yung mga caveman. Meron pa yung mga taong yung mga taong hindi nakapakinig ng aral dahil mga mentally retarded. Mga walang tamang kaisipan mula sa pagkapanganak talagang mentally retarded. Yun bang lahat na yon sintinsyado sa apoy? Bakit? Retarded nga Maliban na lang, tumatanggap kayo ng retarded na kaanib, na binabautismohan nyo yung retarded.
Kami, ang paniwala namin, hindi kailangan bautismohan ng retarded, yung hindi nakakaintindi. Bakit? Wala naman sasagutin sa Diyos yun eh. Retarded nga yun eh. Ano sasagutin nun? Wala sa sariling kaisipan yun. Pero para naman hatulan mo yon, mali ka. Bakit? Ipagpasa Diyos mo sa labas ng tunay na iglesia, Diyos ang humahatol. Kasi hindi natin pwedeng hatulan yung nasa labas. Ang hahatulan natin yung nasa loob. Nasa loob halimbawa, ayaw gumawa ng mabuti, puro masama, pinapatiwalag yun. Alisin nyo sa inyo masamang tao. Pero yung nasa labas, hindi natin hahatulan. Nanggaling yung sinasabi ni Pablo na yan, doon sa mga taga-Korinto na ayaw nilang hatulan yung nangangalon niya na yung asawa ng tatay niya, pinapakialaman, yung madrasta niya. Bakit hindi nyo hinahatulan yan? Sabi ni Pablo. Kaya hahatulan ko yan. Ibigay nyo yan kay Satanas, sabi ni Pablo. Bakit? Ayaw silang humatol, tagaloob yun eh. Alam nila ang ginagawa, masama, ayaw nilang hatulan. Kinukonsinti nila. Pero sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Kaya, ang hatol naman ng Diyos ang bigyan natin ng karapatan ng Diyos na humatol dun sa mga nasa labas. Di naman natin kilala yun eh. Nabuhay sila na walang aral na narinig, nasa mga remote area sila, gaya ng sabi nyo, meron bang pag-asang maligtas yun sa hatol ng Diyos? Pakinggan nyo. Sa 2:16 ng Roma, ganito nakasulat. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, Sabi po ni Pablo, sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Doon sa araw ng paghuhukom, ano mangyayari ron? Sa araw na yon. Basahin po natin ang 2:13 ng Roma, kapatid na Daniel. sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitaliba sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kita mo kapatid, napakaganda nung sabi ni Pablo eh. Sapagkat ang sabi niya, ang argumento niya, hindi yung nakikinig ng kautusan ng aariing ganap, kundi yung tumutupad ng kautusan, hindi yung nakikinig lang. Ang aariing ganap, ang maliligtas, yung gumaganap ng kautusan, hindi yung nakikinig ng kautusan, kundi yung gumaganap ng kautusan ng aariing ganap. Sapagkat, ang sabi niya sa 14, kung ang mga hintil na walang kautusan, sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kahit sa katutubo, wala silang kautusan, wala silang narinig. Nasa kuweba, nasa bundok, nasa remote areas, di narating ng pangangaral, walang kautusang narinig. Pero gumagawa naman sila ng kautusan, ng bagay ng kautusan. Aariin silang ganap, sabi ni Pablo. Kailan? Sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Doon sa araw na yon, aariing ganap ng Diyos yung mga taong sa kabila ng walang pagkarinig sa kautusan, gumagawa naman ng bagay ng kautusan. Posible bang yung mga taong walang narinig na kautusan ay makagawa ng bagay ng kautusan? Tuloy natin sa 15. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Tama kapatid na Constantino, yung palang mga taong hindi nakarinig ng kautusan, meron pala silang gawa ng kautusang nakasulat sa kanilang puso. Tayong mga tao kapatid, ang pagkakaiba natin sa hayop. Ang tao, nilagyan tayo ng Diyos sa budhi at sa puso ng mga bagay ng kautusan. Kahit wala ka pang naririnig na kautusan, meron kang alam na gawing kabutihan. Sa kapwa, sa pamilya, sa kamag-anak. Kahit wala kang naririnig na kautusan, instinct na yun eh. Na pagkaanak mo, mahal mo. You will care. Maalagaan mo, papakainin mo.
merong kabutihang nasa loob ng puso. Kahit wala ka pang naririnig na kautusan, meron ka nang alam na kabutihan. Pagka yung mga taong yun na nabuhay sa bundok, sa remote areas, walang narinig na kautusan, gumawa naman ng kabutihang nakasulat sa kanilang budhi, aariing ganap ng Diyos yun. Sana naintindihan mo, kapatid na Constantino. Maliwanag po sa akin at sinako po lahat. Lipat naman tayo ng Japan, kapatid na Robert Navoa. Japan, go ahead please. Narito po si Miss Sofia Takahashi. Ito po yung tanong ko. Kung ang tinatawag na mga anak ng Diyos ay mga Israelita, ang tawag sa atin ay hintil, di ba? Bakit ang mga utos po sa Bible para sa mga Israelita ay kailangan gawin nating mga hintil kung tayo hintil? At kung ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos noon, bakit pati tayo mga hintil ay kailangang managot sa pagtalikod ng mga Israelita? Tsaka ang makasalanang hintil po ba ay may pag-asang maligtas at tawaging maanak ng Diyos? Pasensya na po sa tanong ko. Basahin po natin, kapatid na Sofia, ang 3:6 ng Efeso. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayon, sabi po ni Pablo, ang mga hintil daw, mga tagapagmana, mga kasangkap ng katawan. Ang katawan po yun yung iglesia, Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayon, ang iglesia po, yun ang katawan. Ang mga hintil, meron pala tayong karapatang masangkap sa katawan o sa iglesia. Sabi niya sa Efeso 3:6, ang mga hintil, mga tagapagmana, mga kasangkap ng katawan. Kaya nga po nung unang panahon ng Israelita, nagbukod ang Panginoong Hesus ng isang apostol para dalhin sa mga hintil. Kasi gusto niyang maligtas din ang mga hintil. 26:17 ng gawa. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Pamamagitan ng pananampalataya sa akin, kay Kristo. Hindi sa Israel tayo sasampalataya, kundi kay Kristo. Ang sabi ng Panginoon kay San Pablo, ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Isinugo po siya ang kanyang pagka-apostol sa mga hintil. Yung unang 12 para sa Israelita po yun. Pero si Pablo, bukod siya. Siya ay isinusugo ng Kristo sa mga hintil. Tandaan nyo. Bakit siya susugo sa hintil? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Kasi gusto ng Diyos maligtas yung mga hintil. Kaya nung bandang huli, nagpaliwanag si Pablo, ang mga hintil tagapagmana, sabi niya sa mga taga-Epeso, na mga kasangkap ng katawan o ng iglesia at may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito po ngayon ang ating pinag-uusapan ng Ebanghelyo, ang Biblia. Kaya nga Bible exposition ito Yan pong Ebanghelyo na yan na ipinangaral ng mga apostol, yan po ang paraan para tayo maligtas, yung Ebanghelyo. Katunayan sa 15:1 ng unang Korinto. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyaganin niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayun, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo na ipinangaral ko sa inyo, sa pamamagitan nito ligtas kayo.
Kaya ang kaligtasan natin, para tayo maging dapat sa Diyos na mga hintil, yung ebanghelyo ni Kristo. Sa tanong mo kapatid, ang mga Israelita ba ang tinatawag na anak ng Diyos? Tayo bang mga hintil? Hindi. Hindi ganon. Kung ang mga Israelita meron siyang naging anak ng Diyos, sa mga hintil din, may magiging anak din ng Diyos. Pakinggan mo sa 2 Korintos 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Kapatid na Sofia, ito sulat ito ni Pablo sa mga hintil na taga-Korinto. Nakita mo, 2 Korintos 6:14. Mga hintil sila. Anong sabi niya ngayon? Umpisaan mo ulit, kapatid na Daniel. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaliwanag yung kapatid Sabi ng Diyos sa mga hintil na mga taga-Korinto, magsihiwalay kayo dun sa masasama, tapos huwag kayong hihipo ng bagay na marumi. Kayo'y aking tatanggapin. Sinasabi yan sa mga hintil. At sa akin, kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Di tinatawag ding anak ng Diyos ang mga hintil. Pagka sumunod ka, sumampalataya ka, magiging anak ka rin ng Diyos gaya ng Israelita. Pero hindi naman como Israelita, anak na ng Diyos. May Israelita kasi, alam mo kung sino ang tatay nila. Kausap sila ni Kristo, 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Sino yung mga Israelita na yun na ayaw makinig kay Kristo? 44. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. May mga Israelita pala, anak ng diablo. Yung ayaw makinig kay Kristo, anak ng diablo tawag ni Kristo. Yung mga Israelita na yun ngayon, yung mga nagpapanggap na sila yung mga Hudyo, huwag nga kayong yayabang-yabang dyan na kayo anak ng Diyos. Kasi may mga Israelita ngayon, anak ng demonyo, hindi anak ng Diyos. Pero may hintil. Sa kabila ng kanyang pagiging hintil, ay anak ng Diyos ang tawag ng Diyos. Kayo'y aking magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, dun sa tanong mo kapatid, kailangan ba nating gawin yung mga gawa na iniutos ng Diyos sa mga Israelita? Tayong mga hintil? Hindi. Iba yung utos sa hintil, iba yung utos sa Israelita. Yung mga Israelita pinagbibigay ng ikapo. Bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang walang kaliskis, talangka, talaba, tahong, tulya. Puro tiyo talangka, tahong, tulya, talaba. Marami palang ti na bawal sa mga sabadista, Maraming ti. Bawal din sa kanilang bagoong. Ayon, yung mga nagpapanggap ng mga Israelita sila ngayon na akala mo bubuti nilang tao. Meron ako kasing nakausap na Hudyong, yabang-yabang sila rawan sa Diyos. Tayo raw mga aso. Mga hintil daw mga aso. Ako nakausap yabang, taga-ermita. Meron kasi akong gustong
magtatayo ako ng restaurant sa Ermita, meron doon paupahan na isang magandang pwesto. Then, tumawag ako, pinapasok naman ako. Sabi ko, mangungupahan ako. Nakaharap ko Hudyo pala yun. Maputi siya na may balbas na mahaba, Hudyo. Hindi sila nag-aahit ng balbas sabi ko, wala na bang tawad? Napakayabang sumagot. Ay, hindi ako nagpapatawad. In English sabi ko, paano naman po ang terms? 6 months advance, 6 months deposit. Sabi niya. Wala na ba akong bawas yung deposit in advance? Wala na. O tapos sabi niya, kung wala ka ng tanong, marami pa akong gagawin. Sabi ko, sige di bali na lang. Paglabas ko, nakita ko sa kabilang pwesto, mas mabait. Yun ang naupahan ko doon. Nakapagtayo tayo ron ng coordinating center noong araw. Kung sila, paniwala nila, sila anak ng Diyos, sometimes they are very proud of themselves. They are conceited. I'm not saying about all Jews now, but there are those who call themselves Jews, which are so self-conceited. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, tayong mga hintil, isinangkap tayo sa puno ng ulibo. Pero wag tayong magpapalalo kasi yung mga Hudyo na talagang nasa kasangkap na una sa puno ng ulibo ay nagpalalo, pinutol ng Diyos. Kaya inalis sa kanila yung kaharian ng una Sa panahon ng Panginoong Hesus, inalis ang kaharian sa Israel. Kaya wala na silang pwedeng ipagmalaki ngayon. Maliban na lang kung sumampalataya sila kay Kristo. 21:43 ng Mateo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos sa panahon ni Kristo. Kaya nangyari sa mga apostol, tinanong pa nila si Kristo doon sa 1:6 ng Gawain. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Alam na mga apostol aalisin ng kaharian sa Israel Panginoon, sasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sabi ng mga apostol. Ang sagot ng Kristo, hindi ukol sa inyong makaalam yan, sabi niya. Kaya nung pagkawala ng mga apostol, nawala ang kaharian ng Diyos sa Israel. Yung tunay na iglesia, yung tunay na pananampalataya nawala sa Israel. Bibigay ka sa isang bansa na nagkakabunga. Sa mga hintil yan matutupad. Kaya it's a good news for us Gentiles because we have been accepted by God to be partakers of the promise. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Sophia. Maraming salamat po, Brother Eli. Lipat naman tayo ng Singapore, kapatid na Aga Kaakbay. Go ahead, Singapore. Yes, Brother Eli, Brother Daniel, our guest is an Indian Christian. He's Mr. Chichina Ramusabia. When the Holy Spirit come to the heart of a man? You see, brother, the Holy Spirit is the Spirit of God being sent by God to augment or to help us in the weaknesses of our flesh. Let us read in the book of Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Spirit also helpeth our infirmities. The Spirit of God strengthens our weaknesses, our flesh. Let us read 26:41 of the book of Matthew. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing,
but the flesh is weak. When does the Holy Spirit of God come to the heart of a man? That question is very particular, but my answer will be general, brother. Why? Because the Holy Spirit can come into the heart of a man even from the womb of a mother. Let us read the book of Luke chapter 1, verse 15. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. The Bible speaks of John the Baptist. And according to Luke, the pronouncement of the Lord is that John the Baptist from the mother's womb will be filled with the Holy Spirit. You see? So from the mother's womb, it is possible for the Holy Spirit to inhabit the heart of a person. Just like Jeremiah, the prophet of God. In the book of Jeremiah chapter 1 verse 5, it says, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Even from the womb, Jeremiah was sanctified by God. And that sanctification is facilitated by the Holy Spirit. 6:11 of the book of 1 Corinthians. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. It is the Spirit of God and the Lord Jesus that sanctifies us. According to Paul, when he was writing to the Christians in Corinth, such were some of you. Some of you were formerly drunkards, full of vices, criminals, etc. Such were some of you. But ye are sanctified, ye are washed, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, it is possible for the Holy Spirit to inhabit a person from the mother's womb to cause the sanctification of a person. But your question is when? There are different times and situations wherein the Holy Spirit may come into the heart of a man. Like the case of John the Baptist from the mother's womb. Like the case of Jeremiah also from the mother's womb. But there are people who received only the Holy Spirit after they have denounced their sins and after baptism. Acts chapter 2 verse 38 says, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. See, after baptism, if you have faith and if you have repented of your sins, you will receive the Holy Spirit. That is the time that you will receive it. If you are not as special as Jeremiah and John the Baptist. Why do I say they are special? Because they are going to perform a special, specific task. Not all of us can be John the Baptist and Jeremiah. We have to accept that we are ordinary people in the sight of God. But even ordinary people like me and you, brother, can receive the Holy Spirit in our hearts when the time of baptism comes after our repentance and after we have professed our faith. After God have seen that we really have faith, then He will send us His Holy Spirit into our hearts. That is the time that we will receive the Holy Spirit in our hearts. After the baptism, or maybe even later than the time of baptism, because you see, there are people
even the apostles did not receive the Holy Spirit once they were baptized. They have not received it yet. After 3 years of communing with Christ personally, some of them have not the Holy Spirit in their hearts. Let us read the proof. In the book of Acts chapter 1, verses 2 and 8, it says, Until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles, whom he had chosen. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. I want you to notice verse 8, brother. According to the Lord Jesus Christ, He is speaking with the 11 apostles. He said, Ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. When did He say that? When He was about to ascend. And He is promising the apostles that they are going to receive the Holy Spirit. And it is the reason why before His death, He said to the apostles, tarry in Jerusalem. Do not leave Jerusalem. He said to the 11 apostles, do not leave Jerusalem. Let us read 1:4 of the book of Acts. It says, And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. You can see the story before ascending into heaven. The Lord Jesus Christ commanded the apostles not to leave Jerusalem. He said, Depart not from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, Ye have heard of me. Because the promise is that after the ascension of the Lord Jesus, the Father will send the Holy Spirit to fill the hearts of the apostles. And it happened in the day of the Pentecost when God sent the Holy Spirit and the apostles were able to speak in different tongues of the people in Jerusalem. So they were understood by the Asians, by those that are of Mesopotamia, the Elamites, the Medes, the Parthians, those of Cappadocia, in Pontus, in Asia, etc. They were able to speak those languages of these people when they received the Holy Spirit in order for them to manifest the marvelous works of the Lord. That is the start of the time of the Gentiles, when these Gentiles, after they have left Jerusalem and they went home to their places, the start of the work for the Gentiles started. Then the Apostle Paul was sent. To your question, when does the Holy Spirit come to the heart of a man? It varies in time. It varies in time. But for us Gentiles, the Holy Spirit will come into our hearts when we have professed the faith to Jesus and God have seen our hearts that we really are repentant sinners and we want to serve Him. Then He will send the Holy Spirit into our hearts. I hope that will be enough for that question. Yes, Brother Eli, according to him, he understands the answer. Thank you. And
I'm inviting you to listen to our indoctrination sessions, to know more of the real gospel of Christ. Because there are now Christian denominations called Christian denominations, but they are not real Christians. Why? Because their teachings are not purely Christian teachings. They have incorporated the teachings of Christ to that of the teachings of Moses. They collect tithes, they ask for 10%, etc., etc. It is an evidence that they are not Christians. Any pastor or any church that asks for 10% is not a Christian church. Kapatid na Daniel. And with that, ay pansamantala muna po tayo na magtatapos dito sa ating ginagawang Worldwide Bible Exposition para po sa araw na ito upang sa tulong ng Panginoon sa mga susunod po nating Bible Exposition ay muli tayong magkasama-sama at kami po muling nag-aanyaya sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa mga panauhin natin, sa lahat ng mga nakamonitor sa atin sa pamamagitan po ng ating live streaming at ganoon din po ng ating mga satellite receivers sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa pamamagitan po niyan, muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapagsilbi sa atin pong mga kapwa-tao.